Hi! Kumusta mga tropa? Welcome to our podcast. Basta Usapang Tropa, where we talk about anything under the sun. Catch us every week, Saturday at 9 p.m. PST, here on podcast.com.ph, Basta Usapang Tropa, and also you can see our posted video on our YouTube. You can search us Basta Usapang Tropa. And now we have our first ever episode, Usap-Usap Lang. So I'm your host, Sean. Now today we have a very first topic to discuss. But wait, let me first introduce my guest star. A second year Bukal student from Com department. A lovely sweet girl and a very cutesy, very demure, and very mindful. She's none other than that. She's none other than. She's none other than Andrea. Diyos ko, nauutal-utal pa mag-introduce at mag-intro. Ano ba? Ikaw naman, Diyos ko. Mahirap kaya mag-intro ng impromptu. Anyway, hello po, I'm Andrea and I'm the guest star. So, syempre main character ako dito kasi guest star ako, di ba? Natural kasi guest star nga kita, di syempre main character ka. So, our topic is very, I don't know kung widely known siya. Naisip ko lang siya biglaan. And also, a help na rin sa com na 4th year student. Hindi ko napapangalanan kasi baka makilala ni Madam. So, our topic, credits na rin sa kanya kasi syempre tumulong siya sa idea. Our topic is titled Graduation Panic. What's next after college? Wow! Nagpatulong ka pa talaga sa 4th year, ano? Pero, in fairness, ang ganda ng title. Dapat! Kasi dapat very calm daw, di ba? Ay, shala-shala. So, Andrea, the question is, what's next after college? Napakahirap naman ng tanong. Parang pang Miss Universe ang atake. Siguro, ako kasi naiisip ko after college, like after 4th year mismo, syempre pahinga muna. Like, mga at least 1 week na pahinga. Siguro deserve naman natin ata magpahinga kahit paano after 4 years of suffering sa college. And also, syempre, yun, yung parang mag-unwind muna, ganon, parang at least ma-freshen up yung isip mo bago ka sumabak na naman sa totoong gera, gera sa buhay, di ba? Diyos ko, tamad ka lang. Hoy, hindi yun sa pagiging tamad. My point is there, after college, yun nga, graduation, rest muna kahit papano, at least 1 week nga, di ba? Tapos after that resting period, ako ang iniisip ko, personally, syempre tinatanong mo ko, after that, I will look for a part-time job since nga maghiling naman ako mag-edit and everything. I will look for part-time job so that I can save a little amount of money na rin para na rin siguro at least may pang gastos ako at the same time.
Tapos, after that, I will finalize everything, my resume and everything and all. Lahat ng mga abubot sa mga kakailanganin pag naghanap ng trabaho. Then, after kong maghanap ng trabaho, magpasa ng mga resume sa lahat-lahat, I'll wait. At least habang naghihintay ako, may part-time job ako, diba? Tama naman. Wala naman na mali doon. Ako, ano ba? Hindi ko rin alam eh. Kasi pag natapos yung like graduation, yun nga, natapos yung graduation, syempre alam mo yun, mamimiss ko pa rin yung vibe ng college. Kasi isipin mo ako, nung first kung pumasok dito sa BU, syempre, andun yung culture siya kasi syempre university na to eh. Hindi na to basta-basta. Tapos malayo ako sa hometown ko mismo, which is Tabaco. Tapos, papasok ako sa college, di ba? So, to be honest, nung pumasok ako sa college, hindi ako mentally prepared eh. Kaya nga, I am very, yung parang mysterious, introvert guy sa klase namin. Until now, pinaninindigan ko yun. Tapos, talagang legit na boys at the back talaga ako. Halata naman talaga ng boys at the back eh. Legit nga, boys at the back talaga ako. Pero I always listen. Kahit papano. Pero yun, yung parang nakakamiss yung college vibe. Ako kasi, personally, kung akong tatanungin mo, wala akong masyadong friend compare sa'yo na ikaw kalog kang babae ka eh. Ako wala eh. After class, uuwi, babiyahe, magpapahinga. Tapos kinaumagan, papasok ulit, babiyahe ulit. Routine na yun eh. Cycle na yun ng araw-araw ko eh. Kaya, yun ang mamimiss kong part na yun sa college ko after graduation. Tapos syempre yung mga some friends na rin na nagkaroon ako, may miss ko rin naman sila. And syempre yun nga, ang panic doon, ang graduation panic doon is, saan ako? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko na? Sabi mo nga, magpapahinga. Siguro ako naman is, ako kasi, only child lang naman ako eh. Wala naman akong ibang inaasahan, kundi sarili ko lang. Ang nanay ko OFW eh. And I am getting worried kasi syempre, baka hindi na ako padalahan ng mother ko kasi syempre nga tapos na ako ng klase. Hindi na ako nag-aaral kasi mag-work na nga ako. So yun yung iniisip kong problema na dapat after graduation at least makahanap ako ng work or at least yun nga kahit paano part-time. At least kahit paano may kinikita kahit paano para at least ma-save ko yung kikitain ko dun sa part-time ko na yon. Ay, ganun ba Kuya Sean? So parang nalungkot ako dun sa part na hindi ka napapadalahan. May ganun ba? Ako kasi syempre kilala ko ang nanay ko kasi nanay ko yan. So yun lang naman dun yung iniisip kong problem after graduation na rin syempre. So parang sa akin walang pahinga yun. As much as possible bago nga mag-graduation dapat sana maghahanap na ako or what. Kaya nga ngayon kasi nag-open yung civil service exam na mag-test. Ang exam sana is March 2. Tapos yung application period niya is November 19 nag-start. Nag-apply ako kaso hindi ako naanuhan ng slot. Naubusan ako ng slot. Tinay ko sana is professional. Since qualify naman ako kasi naka 72 units na rin naman ako. Kaso yun nga, hindi ako nakapasa kasi, hindi naman sa hindi nakapasa. Hindi ako nakapasok kasi wala ng slot. Civil service? Ano yun?
Ano yan, yung parang basta pag napasa mo yung exam for professional, basta sa professional, tapos may eligibility ka, may certificate ka and all, pasok ka sa government, pwede kang magtrabaho sa government at eligible kang makapagtrabaho sa government. So, maganda naman pala siya, no? Oo, maganda yun. Kasi yun nga, madaming benefits talaga pag nasa government ka. Ako, yun, if ever na makahanap ng trabahong permanent na, ang sinisik ko talaga is government. Kasi sa government kasi, yun, marami kang mga excuse me, marami kang benefits. Tapos may bonus ka pa, tapos secure yung buhay mo kasi syempre may SSS ka, lahat na kailangan mong kunin meron. Ako kasi hindi ko alam kung mag-a-abroad ako or I'll work sa company or anything na pwedeng pasukan, ganun. Ako, Andrea, ang suggestion ko sa ito suggestion lang ha, especially sa mga nakikinig na rin. Okay naman ang company, okay naman ang corporate world or anything, sa mga ganyan na mga na magaling ka mag-edit or what, pwede ka sa mga, yun nga, sa mga editorial thing, sa mga malalaking kumpanya. Kaso ang pangit naman kasi dyan is hindi yan permanent. Oo, permanent ka kasi syempre makakapasok ka. Siyempre tinanggap ka. Pero hanggang kailan? Hanggang kailan? 'Di ba? Tapos, ang pangit pa dyan is, pag natanggal ka, babalik ka sa una. Wala kang makukuhang benepisyo dyan. Kasi, buwan-buwan ka nagsasahod. Tapos yung sahod mo, kasya lang sa'yo. O minsan nga sabihin na natin na kulang pagkakasyahin mo. Kasi may mga bayarin, lahat, gastusin lahat. O paano kung hindi ka nakaipon, wala kang ganto, wala kang ganyan, o magsisimula, pag natinanggal ka sa kumpanya na yan, magsisimula ka sa pinakauna. Di ba? Depende rin siguro sa company, pero I don't see that suggestion as negative. Pero, syempre, mga ganyan din naman na mga scenario or anything. Pero, syempre, depende pa rin talaga sa company na hindi ka naman nila papabayaan. Like, magbibigay naman sila ng benefits. Oo, meron namang ganyan. Pero, yan, suggestion ko lang yan. Na at least, pag nasa government ka, kahit pa paano, secure ang future mo. Kasi, pag sabihin na matanda na tayo, may pension tayo kahit papaano. Tapos mare-recognize tayo na government employees tayo. 'Di ba? Oo, pero yun nga, iba-iba naman ang desisyon natin sa buhay, 'di ba? Iba-iba naman ang track natin. So if nasa government ka, it's either you are working under, mga departments, LGUs, or anything or what. Pwede, pero ang sinisik ko kasi is teaching. Although yun nga, ako, hindi ko minamalit ang pero pasok siya sa teaching Pero pwede ang mapasukan ko siguro kung hindi junior high school, senior high school. 'Di ba? Wala akong masyadong alam dyan, pero parang oo. Senior high school, oo. Like, for example, yung subject sa senior high school na oral com. Pwede, di ba? Yung oral communication. Oo, pwede yun. Pwede dun magturo. Tapos, so kung teaching ka, di at least, nasa government ka din.
yun din. Kaso ang kinaibahan nga din naman yan, gagamitin kong way is yung civil service sana para eligible ako. Kasi wala naman tayong board. Hindi naman tayo pwede mag-take ng let. Kasi tayo arts tayo, hindi naman tayo science. 'Di ba? Compare sa mga eduk students, meron silang let. Ang mga wala naman na let yan So talagang sariling sikap talaga ang gagawin natin after college. True. Kaya nga, after ng sunod na parusa, need mo na mag-rest after graduation. Like, enjoy muna at least a week. Tapos, after a week naman, sumabak na ulit. Pwede naman yun. Kaso yun nga, iba-iba ang perspective natin ng mga student. Kasi nga, iba-iba ang inaasahan sa atin ng parents natin. So, siguro, I'll take that both na pwede naman magpahinga a week. Tapos, after that, maghanap na ng work. Or, ang iba naman dyan, maghahanap na kaagad ng work kasi nga, may inaasahan sila tapos may umaasa sa kanila. Yun. Ako naman, ang kapatid ko, high school pa. So, wala pa masyadong kailangan asahan. So, favorable naman sa akin. Pero sa iba, kawawa naman yung iba na may mga umaasa sa kanila. Tapos, ganyan yung situation. So, very pressured talaga sila as in. So, Diyos ko, 17 minutes na. Nag-exceed na ako. Anyway, mali. 17 minutes na pala. Kasi 20 minutes lang daw sabi ni Ate Lara. So, Andrea. Doon na lang natin tatapusin. Siguro, anong takeaway ang makukuha mo dito? Sa takeaway is, siguro, don't pressure yourself. Try to enjoy after graduation. Kasi you deserve it and we deserve it naman. So, ang takeaway ko naman dito sa topic natin na to is, dapat magkaroon ka ng self-composure. Dapat makompose mo ng maigi yung sarili mo bago ka sumabak sa real life. Sa self-composure is ready ang buong pagkatao mo. Yun nga, take a rest na rin siguro, enjoy after graduation, and after that, makipag-gera na ulit. Maghanap na ng talagang kailangan hanapin. Kasi dyan masusubok talaga ang totoong hirap ng buhay Yung talagang after mo maging student, magiging ka ng employee ka na. 'Di ba? Yan yung totoong hirap ng buhay Kaya, wala akong bang masasabi dito. Padayon lang talaga. Siyempre para sa sarili, para sa pangarap, para sa pamilya. Agree. Tama po yan. Tama po si Kuya Sean. So, inabot na tayo ng oras. So, madali ng minuto. So, this is it. Join us again on our next podcast episode here in podcast.com.ph Basta Usapang Tropa every Saturday at 9 p.m. PST. And you can search us on YouTube. And kindly also subscribe at Basta Usapang Tropa. So, thank you po at maraming salamat po sa nakinig at sa aking guest star. Thank you po. And yes, ako po ang inyong host. I'm Sean. And I'm Andrea. And see you next next episode ng Basta Usapang Tropa. Bye!